where Dr. Jose Rizal was educated. So, hindi ko na masyadong papalalilig pa. And we do have an 8 cluster to follow. Walong cluster yung kailangan sundan. Ito raw yung moment or glimpse of Dr. Jose Rizal before Rizal was executed. So, from cluster 1 up to 5, representing po ito inside of Fort Santiago. Nakapunta naman na ng Fort Santiago. Yes, doon po kami kanina. Yes, yan po, no? Yung mga murals na yan, o ang statue na yan, is nasa loob mismo na ganap ng Fort Santiago. And in the first cluster, on December 26, 1896, kung saan iniharap po si Dr. Jose Rizal sa mock trial o pig trial. And Rizal was wrongfully accused by the rebellion, sedition, and illegal association. Ngunit alam naman natin, walang kasalanan si Dr. Jose Rizal, no? Lahat ng mga pinaparatong sa kanya is puro walang katotohanan. And in front is Dr. Jose Rizal, nagsalita po. No? And this place, one of the military dormitory was converted into a military court martial. Ibig sabihin yung pahingahan, tulugan daw ng mga sundalo kasi nila, kinonvert into military court. Doon ginanap yung paglilitis kay Dr. Jose Rizal. A big trial of Dr. Jose Rizal. Si Rizal in front, at the back of Dr. Jose Rizal naman, isang kanyang military defender na si Lieutenant Luis Tabiel de Andrade, a very well-known defender during that his time. Unfortunately, kahit anong galing daw ni Teniente Andrade, hindi niya ganap na naitanggol si Rizal because it was a fake trial of Dr. Jose Rizal. And dito, nagsalita po si Dr. Jose Rizal, sabi ni Rizal, kahit daw ni minsan na hindi ako nakisangkot sa anumang klaseng revolusyon, pagkos tinutulan ko pa ito. Eh dito inabi niya, yes, it is true that I founded the La Liga Pilipina. Siya raw ang nagtatag na La Liga Pilipina, ngunit ang purpose niya lamang daw is para mapaunlad ang komersyo, industriya at sining ng bansa, hindi raw para makisangkot sa revolusyon. Ngunit kahit anong galing din ni Rizal na ipagtanggol na kanyang sarili, dahil pamamamit, hapon na kamatayan, kay Dr. Rizal. Verdict, no? Guilty of verdict na si Rizal. At binalik muli siya sa kanyang digital. In the second cluster, in the afternoon of December 29, 1896, kung saan na farewell, pamamaalam para sa kanyang mga mahal sa buhay. So ang kanyang ina, na si Doña Teodora Alonso, at the same time yung mga kapatid daw na babae ni Dr. Jose Rizal. It was a very memorable moment to the family of Dr. Jose Rizal dahil puno raw ito ng bigati, lungkot at pagmamahalan. On the third cluster, kung saan ginawa ni Rizal yung kanyang uling tula. Ano yung uling tula ni Dr. Jose Rizal? Anybody? Ni Ultimo. And before daw gawin ni Rizal yun, by bantay sarado siya ng mga guardians of entitled card, from time to time kinicheck kung ano mga ginagawa niya. So, hindi siya masyado magagawa ng para magalit siya o magsalita siya, no? Dahil from time to time bantay sarado siya. Lahat ng ginagawa ng letter ay kinicheck ng mga guardians of it. Dito, meron siya appealing sa kanyang mga kapatid. Sabi niya, kung sakaling ako gagawa ng letter na walang ang inyong mga pangalan, halimbawa, ang title ito, huwag nyo ipapakita ito, maaaring ikapahampa ng buwan. Ngunit kung ako naman igagawa ng doon ng inyong mga pangalan, mahal kong Doña Teodora Alonso, maaaring nyo ipakita ito. Inunan nyo muna yung mga farewell letter para sa mga mahal nyo sa buhay. In a piece of paper, kung yung ginawa, mahalong kanila, noong December 29, yung ginawa doon kanyang ultimo Diyos. And he put it inside of his alcohol stove. At nung dumala daw ang kanyang kapatid na si Trinidad, iniabot, pinilungan sa bikang English, there is something inside of it. Yan, the reason, bakit nailakala ang Mi Ultimo Diyos. And do you believe, nung inopen na yung Mi Ultimo Diyos, it was untitled. Wala pong title ito, hindi po Mi Ultimo Diyos. It was all started in the first paragraph, Adios Patria Adorada. Yung their soul querida. Sabihin, no? Nakakatakot, no? Kaya tinago niya, no? Baka yung hamak na kanyang mga mahal sa buhay. The fourth, visiting of his wife Josephine Bracken. At ito naman yung moment kung saan binigay ni Rizal yung kanyang prayer book. Ang title nito is The Imitation of Christ. Sinulat niya, no? Yung binasa niya, the entire prayer book, binasa ni Rizal at meron dedication sa first page ng prayer book. Sinulat ni Rizal, to my dear and unhappy wife Josephine, December 30th, 1896, Jose Rizal. And the fifth, kung saan bumisita yung mga kaibigan paring ni Dr. Jose Rizal, including Jesuit priest,
One of them was Father Federico Paura, the one who invented the barometer o weather forecast na ginagamit natin. At isa rin ito sa mentor ni Dr. Jose Rizal. At isa rin ito sa nag-critique kay Dr. Jose Rizal. Sabi ni Father Federico Paura kay Dr. Jose Rizal, kung di mo titigilan yung pagsusulat mo against Spain, maaari kang pupunta ng ulo. At nagkita nga sila, sabi ni Dr. Jose Rizal, Father, nagkatotoo na yung prediction. Alam mo ba na paparilin ako? Ngunit wala lang kami. Kaya, last result was the death march of Dr. Jose Rizal. After portion, the death march of Dr. Jose Rizal. From Fort Santiago up to here, you walk approximately 963 footsteps of Dr. Jose Rizal. But during Rizal's walking, there are some rumors that Rizal daw was afraid of dying during his walking because his pace was pain. Namumutla daw. Pero wala ko pa natuwa niya sa Rizal. Normal, kalmante. Kung natatakot, pinagandaan niya yung kanyang kasuotan, nakapulot at naka-black suit lahat. He was ready to offer himself here sa bagong bayan. And at sabing after, dito nagpapatunay na bago raw barilin si Rizal, chinig siya ng military doctor. Pinulsuan siya at nakigulat ng doktor militar, normal yung pulso ni Dr. Jose Rizal. No? Sabi ng doktor militar, normal yung pulso, senior, at dito nagkipit balikat lamang siya sa lipa. Naman ako matatapos yung wala. So you put it there at the center kung saan isaktan ng lugar kung saan siya piniri. And that typically an executing an enemy of this way by means of firing squad, so standard of killing yung kailangan ito, nakaluhod, naka-blindfold, at directly at the back of your head, kung kababalin. Pero si Rizal, sobrang talino, nag-request sa mga official ng kasino, sabi niya, "Sir, pwede ba harapin ko yung mga babarang sa akin eh, wala naman akong kasalanan." Unfortunately, hindi pinagbigyan. For the second time, nag-request. Oh my gosh! Ang lakas! Sino dyan? Sino dyan bumaril? Sino bumaril? Na kaninang bala?